Si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inilunsad ang programang Trabaho at Negosyo para sa mga medium and small enterprises at job seekers. Itong panukalang Green Industrial Zones aprobado naman sa committee level ng Kamara. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Subirano. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang programang Trabaho at Negosyo sa pakikipagtulungan sa Go Negosyo upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho at mga micro, small and medium enterprises. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo na maraming maliliit na negosyante ang nagsimula sa simpleng pangarap tulad ng food cart, pwesto sa bazaar, online store, ngunit nahaharap sa mga hamon gaya ng kakulangan sa puhunan at limitadong access sa merkado. Ayon kay Marcos, mahalagang matulungan ang mga Pilipino na makasabay sa mabilis na pagbabago ng ekonomiya, lalo na sa pag-usbong ng digital technology at artificial intelligence. Bahagi ng programa ang learning sessions kasama ang mga eksperto sa negosyo, job fair at nag-uugnay sa mga aplikante, employer at one-stop services mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Department of Trade and Industry, TESDA, BIR at BIR. Ipinagmalaki ng Pangulo na noong nakaraang taon nakapagsagawa ang pamahalaan ng mahigit 2,300 job fairs sa buong bansa, kung saan higit 74,000 job seekers ang agad namang nakahanap ng trabaho. Binigyang din ng Pangulo na patuloy na palalakasin ng gobyerno ang mga programang skills training, reskilling at business mentoring upang mas mapalapit ang trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya't hinihikayat ko po kayong lahat dito na pakinabangan ang learning session. Gamitin po ninyo ang kaalaman mula doon upang mapalakas pa ang kakayanan ninyo dito sa trabaho at negosyo. Because when we build skills, we build confidence. When we create jobs, we restore the dignity of our people. And when we strengthen our economic foundations, we build a stronger nation for tomorrow. Maraming salamat po. Samantala, lusot na sa committee level ng Kamara ang panukalang batas na naglalayong magtatag ng Green Industrial Zone o GIZ sa iba't ibang bahagi ng bansa upang isulong ang malinis na enerhiya at sustainable na industriya. Ayon kay Solid North Party List Representative Ching Bernos, ang may akda ng House Bill number 3112, makakatulong ang mga Green Industrial Zone upang mapabilis ang pag-unlad lalo na sa mga probinsya. Sa ilalim ng panukala, maglalaan ang pamahalaan ng paunang 5 billion pesos para sa pagtatayo ng Green Industrial Zone sa mga strategic na lugar, partikular sa mga rehiyong may potensyal sa renewable energy at sustainable na industriya. Kabilang sa mga tinutukoy na lugar ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Itinakda rin ng panukala na buo ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng Green Skills Training at Certification para sa mga trabaho sa renewable energy, sustainable construction, eco-design, agro-processing at recycling. Ayon kay Representative Bernos, layunin ng panukala na makalikha ng trabaho habang isinusulong ang kaunlaran na hindi nakakasira sa kalikasan. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.